Nakuha na natin ang gamit. Huwag mo na siyang buhayin. Papatayin talaga natin siya. Magkasama naman tayo sa iisang akademya. Pagnanakaw ng mga espiritual na halaman. At tangkang pagpatay. Kahit alin doon, kaya niya pa rin tayong isuplong. Nasa masukal na bundok tayo. Maraming maligno rito. Kapag namatay siya, sasabihin nating gawa ito ng mga maligno. At walang sinumang makakaimbestiga ng katotohanan. Ako ang nakahanap ng damong foxtail. Ninakaw niyo na nga, gusto niyo pa akong patahimikin. Hawakan niyo siya. Mukhang dito na ako babawian ng buhay ngayon. Sa susunod mong buhay, tandaan mong huwag kukuha ng mga bagay na hindi sa iyo. Sa tingin mo ba, mukha akong tao o mukhang Diyos? Napakaswerte ko ngayong gabi. Tatlo agad ang dumating ng sabay-sabay. Dumating silang tatlo ng sabay. Habang hindi pa naaamoy ng mga nag-aagawan ng pagkain sa bundok. Hihingi muna ako ng Tao Feng. Hihingi. Hihingi ng Tao Feng ang maligno. Sino ang unang magbibigay sa akin ng basbas? Gagawin kong mabilis at walang sakit ang pagkamatay niya. Tanungin mo siya. Siya ang nakahanap ng damong foxtail. Siya ang may pinakamagandang kapalaran. Walang kinalaman sa amin ito. Kanina lang gusto niyo akong patayin. Ngayon namang nandito ang maligno. Gusto niyo pa akong gawing panangga para mabuhay kayo. Hoy, bata. Tingnan mo ako. Mukha ba akong tao o mukhang Diyos? Inaatake ng sining ng Tao Feng. Kumpleto na ang pagsusuri sa mga patakaran. Nakuha ang spell, sining ng Tao Feng. Kapag ang kalaban ay nagbigay sa iyo ng pagtatasa sa iyong pagkakakilanlan o kakayahan, maaari mong gamitin ang kanilang mga salita upang magtatag ng karma ng basbas. At agawin ang kanilang kapalaran. Karagdagang pagsusuri. Ang esensya ng Tao Feng ay ang pagbibigay ng pagkakakilanlan. Kapag ang target ay kusang nagtatag ng karma ng Tao Feng sa host, maaari mong subukan na baguhin ang direksyon ng basbas nito. Ang resulta ng pagbabago ay hindi dapat lumampas sa limitasyon na kayang kargahin ng target. Magsalita ka na. Mukha ba akong tao o mukhang Diyos? Hindi mukhang tao. At lalong hindi mukhang Diyos. Kung ganoon, mukha akong ano. Nabasa ko na ito sa mga kwentong kababalaghan noon. Ang paghingi ng basbas ng isang whistle. Pinakakinatatakutan nila kapag hindi sumang-ayon ang tao sa kanila. Sabi rin ng sistema, ang esensya ng Tao Feng ay ang pagbibigay ng pagkakakilanlan. Dahil pinipilit niya akong tukuyin ang kanyang pagkakakilanlan. Ibibigay ko ang gusto niya. Hindi ka mukhang tao. At hindi rin mukhang Diyos. Isa ka lang maliit na batang babae na may twin tails. Mahina ang katawan at madaling itumba. Teka lang. Hindi ito ang basbas na gusto ko. Ah, ikaw. Anong klaseng nilalang ang ginawa mo sa akin? Matagumpay ang kabaligtarang pagbibigay ng pagkakakilanlan. Muling binuo ang pagkakakilanlan ng target. Anyong bata ng tao. Hindi kaya kargahin ng target ang lahat ng dati nitong kapangyarihan. Umapaw ang natitirang kapangyarihan. Nadagdagan ang antas ng pagsasanay. Nadagdagan ang antas ng pagsasanay. Nagtatag ang target ng gabay sa karma ng basbas kasama ang host. Ibalik mo ako sa dati. Ikaw naman ang nagtanong, ah. Ang tinatanong ko kung mukha akong tao o mukhang Diyos. Sinagot ko naman, ah. Mukha kang bata na hindi pa lumalaki. Na nakasuot ng makukulay na damit. Bata na may nakasabit na sirang kampana. Impossible. Kani-kanina lang ay hindi ka man lang marunong gumamit ng ki. Iba kanina, iba ngayon. Ngayon ay ngayon. Huwag mo akong ituring na tulad ng dati. Mamatay ka na. Ang gamit ko. Masarap ba sa pakiramdam? Wenli. Si Kuya Jayang ang nag-utos sa akin. Nung hawak mo ang binti ko kanina, hindi ka naman ganyan kaduwag. Dapat naisip mo rin na babalikan kita. Di ba sinabi mo kanina? Kagubatan ito. Walang makakapansin kung may mamatay man. Gusto mo akong patayin. Kaya dapat naisip mo na kapag nabuhay ako. Papatayin din kita. Saklolo. Di ba araw-araw mong ipinagmamayabang na ikaw ang unang makakamit ng kapangyarihan?
Bakit naging isang maliit na bata ka lang sa sining ng tao, Feng? Ang kapangyarihan mo ay halos maubos na rin. Ginawa mong walang silbi ang sarili mo. Tigilan mo ang pagtawa dyan. Huwag ka nang tumawa. Hindi pwedeng mamatay ang taong ito ngayon. Umaasa pa ako sa kanya na ibalik ako sa dati. Ang katawan niyang ito ay hindi kayang maglaman ng kapangyarihan. Kaya pala ang aura niya ay biglang lumakas ng husto. Ang natatagong kapangyarihan ni Huangzi. May bahagi nang napunta sa tiyan niya. Ano pa ang hinihintay natin? Patayin muna natin ang taong ito. Kukunin natin ang kapangyarihan sa katawan niya. Ang natitira kay Miaosi. Huwag din nating sayangin. Gusto niyo akong kainin. Dati, mas malakas ang kapangyarihan ko sa inyo. Hindi niyo ako masaling. Ngayong mahina na ako. Inaakala niyo bang papalampasin ko kayo? Ang Huangxian ay nabubuhay sa kapangyarihan. Kapag hindi mo na ingatan, mapupunta ito sa iba. Patiukin muna natin sila. Ang utang natin sa isa't isa. Sisingilin natin kapag nakaligtas na tayo. Magsama tayo. Tama lang. Patayin muna natin ang batang ito. Kukunin natin ang kapangyarihang kinain niya. Patayin muna natin ang batang ito. Kukunin natin ang kapangyarihang kinain niya. Pagkatapos ay unti-unti nating ililigpit si Huangzi. Gusto niyo ang kapangyarihan ko? Kumuha kayo mismo rito. Tingnan natin kung sino ang kakain kanino ngayong gabi. Patayin muna natin ang batang ito. Kukunin natin ang kapangyarihan sa katawan niya. Huwag niyo ring hayaang makatakas si Huangzi. Kung hindi sila humingi ng basbas sa akin, hindi ko magagamit ang aking thati. Kailangan kong gumawa ng paraan para magsalita sila. Sandali lang, kakasabi lang sa akin ni Huangzi. Kayo ring tatlo ay nabubuhay lang sa pangangalap ng mga tira-tira niya. Lalo na yung nasa pinakakanan. Siya ang may pinakamainit na ulo. Pero siya rin ang pinakamahina. Inaamin ko ang isang yan. Si pangatlo, bukod sa malakas ang boses. Kailanman ay hindi man lang nakakuha ng mas mataas na kapangyarihan kaysa sa akin. Ngayon lang lakas loob na magsamantala habang mahina ako. Ikaw na isang walang silbing talunan. Wala kang karapatang magsalita sa akin. Ang taong ito ay mas lalong walang kwenta. Isang langgam na hindi man lang marunong gumamit ng ki. Sa isang pigalang ng kuko ko, madudurog ko na siya. Salamat na lang sa pagbibigay sa akin ang titulong. Isang langgam na hindi man lang marunong gumamit ng ki. Tagumpay ang pagpapairal ng sining ng tao, Feng. Naagaw na ang kapangyarihan mula sa kaparehong pinagmulan. Na-trigger ang parehong pinagmulan ng bonus. Kultibasyon panandang pandagdag 2. Talento panandang pandagdag 2. Huwag ka nang magmayabang, bawasan mo ang daldal. Alam mo ba kung paano sila galitin? Maraming taon ko na silang kaagaw. Kung sino ang may masamang ugali, mas alam ko kaysa sa iyo. Kung ano ang ugali ng bawat isa, mas alam ko kaysa sa iyo. Ang pangalawa ang pinakamagaw. Ang panganay ang pinakamapagmataas. Ang natitira, isipin mo na lang. Magsalita lang ang pangatlo, katapusan na niya. Huwag kayong makinig sa batang iyan. Sugod, patayin niyo na siya agad. Huangzi, huwag kang magmadaling tumakbo. Pagkatapos ko sa kanya. Ikaw naman ang susunod. Ang pangalawa ay makasarili. Ang panganay ay ma-pride. Huwag mo na silang kausapin ng matino. Tira sa dalawang bahaging ito. Bagamat malakas ang sining ng tao, Feng. Ngunit mukhang may limitasyon ang paggamit nito. Nagsisimula ng manghina ang katawan ko. Kailangang tapusin agad ito. Hindi ba't sinabi mo kanina na lalamunin mo ako? Nang mamatay ang pangatlo, natakot ka na at hindi na makapagsalita. At ikaw din. Madalas kang mag-astang pinuno. Ngayon, kahit sa isang tao nakapapasok pa lang sa antas ng espiritu, ay takot ka na ng ganyan. Tingnan mo ako ng mabuti. Tao ba ako o Diyos? Magsalita ka. Kung hindi kayo magsalita, sasakalin ko kayo ngayon din. Baliw. Isa kang baliw na kumakain ng kapwa. Isa kang demonyong basura. Kung ganoon, salamat sa inyong dalawa sa paggawad ng titulo sa akin. Bilang isang baliw na kumakain ng kapwa at demonyong basura. Matagumpay na nagamit ang sining ng tao, Feng. Kultibasyon panandang pandagdag 2. Talento panandang pandagdag 2. Karisma panandang pandagdag 2. May dagdag pa pala sa karisma. Buhay silang tatlo. Buhay pa. Gusto nilang agawin ang sa akin. Mas malinis ang pagkilos kapag buhay. Maganda ang pagtutulungan natin kanina. Huwag kang assuming. Ginawa ko iyon para sa sarili ko. Alam ko. Baliw. Sino ba ang gustong sumama sa akin? Sige, tumakbo ka na. Iwanan mo ako. Ngunit sa buong buhay mo ay malamang na. Mananatili ka na lang sa anyo ng batang babaeng ito. At kung makatagpo ka ng ibang espiritong soro, malamang ay hindi sila magiging kasing bait ko. May paraan ka ba talaga para maibalik ako? Hindi ko alam.
Niloloko mo ako. Ngunit ang nagpabago sa iyo ng ganyan ay ang aking sining ng tao, Feng. Kung gusto mo talagang makahanap ng paraan para bumalik sa dati, kailangan mo lang sumunod sa akin. Kahit papaano sa ngayon, wala akong balak na kunin ang iyong kapangyarihan. At saka, mas matipid sa espasyo ang ganyang anyo mo ngayon. Humanda ka. Kapag nakabalik na ako sa dati, ikaw ang una kong papatayin. Kung ganoon ay magpahinga ka na muna. Tumaas ang kultibasyon patungo sa matatag na espiritu. Lumalakas ang enerhiya ng ilang beses. Ang utang na ito ni na Ji Wenjiang at Li Fu. Ngayong nakabalik na ang gwapong ito sa lungsod, magtutuos tayo ng malinaw. May ugnayang karmiko ang binigyan ng basbas at ang host. Kapag masyadong malayo o kapag kusa nitong itinago ang kanyang aura, ang anyong tao ay babalik sa anyong batang hayop. Ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Ikaw mismo ang humingi ng basbas. Hiningi ko na maging Diyos. Kung hindi kita bibigyan ng basbas, walang silbi kahit ano pa ang hingin mo. Huwag kang masyadong magsalita kapag pumasok na tayo sa lungsod. Kung gusto mong magtago, lumiit ka. Bakit naman ako makikinig sa iyo? Ayos lang kung hindi. Basta lumayo ka sa akin. Walang masamang enerhiya. Bata, mukhang nabuo mo na pala ang iyong espiritual na katawan. Ginagawa mo ba akong panakip para magtago? Kung ayaw mong magtago, lumabas ka. Sa labas, kahit sino ay pwedeng gawin akong pampalakas ngayon. Mananatili muna ako rito. Mabuti naman at naintindihan mo. Mama, Papa. Nandito na po ako. Pinoprotektahan sila ng pangkat ng tagapatupad ng batas. Masyadong komplikado ang mga koneksyon sa lipunan. Dahil hindi ka mapaparusahan sa normal na paraan. Gagamitin ko ang sarili kong paraan. Magtatanong lang ng presyo, dami pang kailangang alamin. Kaming mga huangsiyan, karaniwang nangangagat at nanglalapa agad. CJ! Sa susunod, ihahagis na lang kita roon. Lalapain mo sila ng husto para sa akin. Hindi naman sa nag-aalala ako sa iyo. Ayaw ko lang na mamatay ka at madamay pa ako. Natutulog ang mga magulang ko. Kung gusto mong mag-usap, mag-usap tayo sa ibaba. Swerte ka lang na nakaligtas ka sa bundok noon. Inaamin kong nagkamali ako ng tingin sa iyo. Pero ito ang lungsod ng J. Hindi ito masukal na bundok. Matalino kang tao. Dahil nakabalik ka ng buhay. Dapat mo nang itikom ang bibig mo. May mga bagay na mas mabuting ibaon na lang sa limot. Para sa ikabubuti ng lahat. Narinig mo ba ang sinabi ni Kuya Jayang? Huwag mong abusuhin ang kabaitan namin. Ang mismong pagpunta rito ni Kuya Jayang para sa iyo ay isang malaking karangalan para sa iyo. Itikom mo ang bibig mo. At hindi ka mawawalan ng gantimpala. Nabalitaan kong supervisor ang tatay mo sa isang kumpanya ng logistika. Nagkataong matalik na kaibigan ng tatay ko ang may-ari niyon. Isang salita ko lang. Gusto mo bang patalsikin ko siya sa trabaho bukas na bukas din? Para wala nang makain ang pamilya mo. Gagamitin pa ang mga magulang mo para takutin ka. Mas masahol pa ang taong ito sa masasamang espiritu. Ji Wenjiang. Ang mga nangyari sa bundok. Tapos naroon. Nakuha ko na ang foxtail grass. Nakaligtas din naman kayong nakabalik. Handa akong mag-drop out sa paaralan. At hindi ko na kayo kailanman guguluhin pa. Pero may isang kondisyon. Huwag ninyong gagalawin ang mga magulang ko. Sana ganito na lang ang ginawa mo noong una pa lang. Magkaklase naman tayo pagkatapos ng lahat. Hindi ko naman gustong sagarin ka. Dahil handa ka namang umatras. Bibigyan din kita ng pagkakataon. Pinagbigyan ka na ng husto ni Kuya Jayang. Ayusin mo ang pag-drop out mo bukas. At huwag ka nang magpapakita sa harap ko kailanman. Ibaon mo na rin sa limot ang nangyari sa bundok. CJ! Tungkol naman sa tatay mo. Basta't manatili kang tahimik. Hindi ko siya gagalawin. CJ! Sige, kasunduan na natin yan. Ganyan nga. Bata, hindi nakakahiya ang magpakumbaba.
Maghanap ka ng simpleng trabaho sa hinaharap. At mamuhay ka ng maayos. Umalis ka na. Huwag mo nang ipakita ang mukha mo sa akin. Inatake ng talisman ng sindak kaluluwa. Na-detect ang atake sa kaluluwa. Nakuha ang sining ng sindak kaluluwa. May masamang enerhiya ang ataking iyon kanina. Isang talisman. Hindi yon galing sa sining ng aming angkan ng huwang. Naamoy ko lang na. Ang bagay na iyon ay nakatutok sa kaluluwa mo. Sining ng sindak kaluluwa. Umalis na ako. Nag-drop out. Hindi na kita guguluhin. Lalayo na ako sa iyo. Pumayag na ako sa lahat. Pero gusto mo pa ring sirain ang kaluluwa ko. Kuya Jayang, talaga bang ganoon kalakas ang talisman ng sindak kagabi? Hindi na makakabangon ang may apelidong Lin na yon, di ba? Direktang umaatake sa kaluluwa ang talisman na yon. Sa kaunting kakayahan niya. Kakayanin niya kaya yon. Ano na ang lagay niya ngayon? Kung swertehin siya, magigising siyang isang tanga na hindi man lang makikilala ang sariling mga magulang. Kung malasin naman, kapag nawasak ang kanyang kaluluwa, mamatay na lang siya habang natutulog. Bakit hindi na lang natin siya pinatay kagabi? Nasa akademya tayo. Nangako akong pakakawalan siya. Kusa siyang nag-drop out. Pagkatapos, biglang nagkaproblema ang kaluluwa niya. Ano ang kinalaman ko roon? Paano ka? Tapos na ang mga papeles para sa pag-drop out ko. Gaya ng napagkasunduan natin kagabi. Mag-o-drop out ako. Hindi ko na kayo guguluhin pa. At huwag mo ring gagalawin ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Ako, si Ji Wenjiang, ay may isang salita. Kung naging matalino ka lang sana ng mas maaga, hindi sana tayo umabot sa ganito. Maghanap ka ng simpleng trabaho, at mamuhay ng tahimik. Hindi biro ang ginawa ng mga magulang mo para palakihin ka. Huwag ka nang gumawa ng gulo para sa kanila. Naintindihan mo ba? Binibigyan ka lang ni Kuya Jayang ng pagkakataong mabuhay. Naiintindihan ko. Sige na. Layas. Ano nang nangyayari? Masyadong malaki ang nawalang lakas sa akin. Muntik nang mag-overload at bumalik sa akin ang atake sa kaluluwa. Kailangan ko nang umalis agad. Kuya Jayang. Kuya Jayang, ano nang nangyayari sa iyo? Huwag mo naman akong takutin. Tulong, may sumaklolo. May nahimatay rito. Tawagin ninyo ang klinika, bilis. Bagay sa iyo ang magmakaawa at yumuko kanina, ah. Mukha ka namang ordinaryong alagang hayop kapag nakasara ang bibig mo. Sino ng alagang hayop? Papunta na rito ang mga tauhan ng pamilya G. Kapag may nangyaring masama kay Ji Wenjiang, ako ang unang paghihinalaan ng pamilya G. Hindi ako kayang protektahan ng akademya. Kung mananatili pa ako rito, mas madali lang akong mahahanap ng pamilya G. At madadamay pa ang mga magulang ko. Hindi na ako mag-aaral dito. Kalokohan ito. Mag-o-drop out ka. Kahit na naging isang espiritu ka pa. May mga espesyal na klase rin para sa pagsasanay sa paaralan. Kung hindi ka papasok sa paaralan, ano ang balak mong gawin, mag-astang Diyos? Naitay, matagal bago makabuo ng espiritual na katawan sa loob ng paaralan. Napakalakas ng impluensya ng pamilyang G. Kahit ang punong guro ng paaralan ay kailangang sumunod sa kanila. Direkta nila akong isusuko na parang basura. Tanging sa pagpapalakas ko lang, magiging ligtas ang pamilya natin. Ang paghinto sa pag-aaral ang pinakamabilis na paraan. Makinig na tayo sa anak natin. Basta't makaligtas siya. Pagkatapos mong huminto, maghanap tayo ng legal na institusyon ng pagsasanay sa lungsod. Kahit ibenta pa namin ang lahat, susuportahan ka namin. Mababaw lang ang panganib sa pakikipag-usap. At may malaking komisyon pa. Ang pinakamahalaga ay, basta't magsalita sa akin ang masamang espiritu. Magagawa ko silang nakawan ng swerte. Ang tusong tulad ni Hula Oshan ay tiyak na magmamadaling kumilos.
7 mamayang gabi. Liligpitin ko siya. Ihanda mo ang pera. Bata ka lang mula sa Akademya ng Martial Arts. Kapag naihi ka sa shorts mo sa takot pagpasok doon, hindi ko responsibilidad na iligtas ka. Heto ang paunang bayad. May buhay kang ang kumuha nito. Dapat may buhay ka rin para gastusin ito. May amoy ng patay na salamin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam. Basta't sinabi ng Chondon noon. Ang mga bagay na namatay sa salamin ang pinakamagaling manlinlang para sumagot ka. Sapat nang malaman na gusto niyang magsalita ang mga tao. Sapat na iyon. Ang mukha mong iyan. Maghahasik ka na naman ng kapahamakan. Pag-usapan natin pagpasok sa loob. Inaatake ng sining ng pagtagas ng kaluluwa. Natukoy ang sining ng kaluluwa. Nakuha ang 1% ng panimulang sining ng pagtagas ng kaluluwa. Sa may salamin, may lumalabas na kung ano. Magtago ka. Kuya, pumunta ka sa bahay ng iba sa hating gabi. Para ba makipaglaro sa akin? Naghihintay siyang sumagot ka. Sining ng pagtagas ng kaluluwa. Gagamitin ang boses para akitin ang kaluluwa. Sa kahihikayatin ang tao na kusang sumagot. Basta't sumagot ka. Unti-unti niyang hihilahin ang kaluluwa mo. Kaya pala hindi siya nagpapakita. Gusto lang niya akong linlangin para magsalita. Bakit hindi ka nagsasalita? Kuya, tingnan mo ako. Maganda ba ako? Maganda. Maganda ang mukha mo. Ang mukha mong iyan. Mukhang sirang sinelas na naging espiritu. Gusto ko sanang itanong sa iyo. Sa tingin mo ba mukha akong isang henyo na kayang magpaabo sa iyo? Kampo ng kadiliman. Isa ka lang basurang may mababang talento. Gusto kitang mamatay. Salamat na lang, ate. Sa paggawad sa akin bilang isang basurang may mababang talento. Matagumpay ang paggamit ng sining ng tao, Feng. Dagdag na talento. Napakadaya mo naman. Kung sino ang magmura sa iyo, siya ang mamamatay. At kaya mo pang sipsipin ang kultibasyon ng iba. Ikaw yata ang totoong Chondon. Basta't lumakas ako, ayos lang. Ang huling bayad, 150,000. Cash. O ay transfer. Ang natitirang bayad. Bata, alam mo ba ang patakaran sa black market? Nakuha mo na ang 50,000 na deposito. Dapat umalis ka na. Gusto mo pa ng natitirang bayad? Babaliin ko rin ang isa mo pang binti ngayon. Kuya San, pareho lang naman tayong naghahanap buhay sa lungsod. Kahit ang panganay na amo ng pamilya G ay hindi ako napigilan. Sigurado ka bang kaya ako talunin ng kakaunting tauhan mo? Hindi kaya. Isa ka lang namang hamak na ang espiritual na katawan. Ay hindi pa man lang umaabot sa ganap na antas, isang walang kwenta. Lulumpuhin kita ngayon din. Ang lakas ko. Patawarin mo ako, IT transfer ko na ang pera ngayon din. Pagbaligtad ng kapalaran. Kapag nalaman ng mga tagapagtupad ng batas sa lungsod ang tungkol sa masamang sining na ito, tiyak na parusang kamatayan ito. Kailangang itago agad ang presensya. Lumipat sa isang liblib na lumang kalye. Kayong mga tao, napakarami pang pasikot-sikot para lang magnakaw ng pera. Ito ang natitirang bayad na utang niya sa akin. Bakit parang hindi ako naniniwala? Ang alala ko, 150,000 yuan ang natitirang bayad. Sumasakit pa rin ng kaunti ang aking kaluluwa. Dahil sa sapilitang paggamit ng sining ng pagtagas ng espiritu kagabi. Masyadong maraming enerhiya at lakas ang nawala sa akin. Kung walang bagong talento na dadaloy, hindi na muling magagamit ng buo ang sining ng sindak kaluluwa.
Nalapastangan ng matindi ang kaluluwa ni Amoji kahapon ng hapon. At nawalan siya ng bait. May nagulat na isa ka sa mga suspect. Sumama ka sa amin. Naging tanga si Amoji. Dahil iyon sa mga kasamaang ginawa niya. Kapitan Chen, pumasok kayo sa pribadong bahay ng walang ebidensya. Ang patakaran ba ng inyong ikatlong batalyon ay ang mga patakaran din ng mga alipin ng pamilya G. Sa lungsod ng J, ang pamilya G ang batas. Ang pundasyon ng iyong espiritual na katawan. Sa silid interogasyon, ay hindi tatagal ng 3 segundo sa harap ng latigo at karayom ng paghahanap kaluluwa. Dalhin siya. Kapag lumaban siya, patayin agad siya. Sindak kaluluwa, wasakin mo. Sining ng sindak kaluluwa, nagsasanay ka nga ng masamang sining. Barilin siya. Hindi pa sapat na ginalit mo ang mga masasamang espiritu. Bakit pati ang mga alagad ng batas ay hinahabol ka? Sinabi ko na sa iyo, maraming gustong pumatay sa akin. Magtago muna tayo sa basement. Si Chen Hongshun ay may ganap na espiritual na katawan. Ang sapilitang paggamit ng sining ng sindak kaluluwa para paatrasin siya, ay halos magwasak sa aking kaluluwa. Kung walang sapat na talento at kapalaran na magpupuno rito. Sa susunod, tuluyan nang masisira ang aking kaluluwa at magiging tanga ako. Hindi maaaring kausapin. Ibig sabihin, umaasa siya sa salita. At sa karma ng kalakalan upang manatili sa lungsod ng J. Dahil kaya niyang makipag-usap. Ibig sabihin ay mas matalino siya kaysa sa mga halimaw na walang utak. Gustong-gusto ng matandang ito na kumuha. At gamitin ang mga kinain, kinuha o hiniram upang gumawa ng issue. Hindi ko alam kung paano talaga siya namatay. Basta huwag kang kukuha ng kahit ano sa kanya ng libre. Kung ganoon, hayaan nating isipin niya na nakuha ko na ito. Isa itong masamang espiritu. Kaya ikaw ang mas nakakaalam. Habang mas naiintindihan nito ang salita ng tao, mas nagiging mabigat ang karma ng tao Feng. Ngayong gabi, pupunta ako sa lumang distrito. Para kainin ang mangkok na ito ng wonton. Hindi ito lasang karne, kundi lasang buto. Pero hindi naman ganoon katapang ang amoy ng buto. Buo na naman ang espiritual mong katawan. Hindi ka naman mamamatay kahit lumunok ka ng isa. Bigla ka namang naging mabait. Kuya, ang lakas ng ulan. Kumain ka muna ng isang mangkok ng wonton para uminit ang katawan mo. Bagong gawa lang ito. Tunay na karne. Sabaw ng buto. Sige ba? Pabili ng isang mangkok. Yung malaki ang porsyon. Kuya, kain na. Habang mainit pa. Pagkatapos mong kumain, mawawala na ang lahat ng problema mo. Kung hindi ko gagawin, paano niya ako bibigyan ng hatol? Hindi ako mamamatay. Ang lasa. Talagang napakasustansya. Ang galing mong magluto ng wonton. Talagang ibang klase ang talento mo. Ikaw, hindi ka namatay. Ang mga uod ng puting buto ko, nagawa mo palang puksain. Anong klaseng halimaw ka? Sining ng pagpapatuyo ng espiritu. Isa aktibo. Bitawan mo ako. Hindi. Ang kapangyarihan ko. Ang aking lakas buhay. Matanda, kumain ka na. Oras na para sagutin mo ako. Sa tingin mo ba, ang tagapagmana na tulad ko, ay mukhang isang pambihirang henyo na walang katulad. Isa kang hamak, at walang talentong halimaw. Mamatay ka sana sa masamang paraan. Kung ganoon, ako, nagpapasalamat sa paggawad mo sa akin bilang isang hamak at walang talentong halimaw. Talento, matagumpay na naisagawa ang sining ng tao Feng. Talento, 353, talento panandang pandagdag 2. Talento, 388.
Kultibasyon, 922, kapangyarihan panandang pandagdag 2. Pangunahing katangian kakayahan. Ngayong nakakakita ka na ng nagsasalitang masamang espiritu. Iniisip mo ba agad kung ilang puntos ang halaga nito? Ano pa nga ba? Ikaw. Dapat kang mamatay. Talento panandang pandagdag 2. 2 puntos ng talento agad sa isang beses. Talento panandang pandagdag 2. Hindi biro ang lakas ng matandang ito. Lalabas lang ako sandali. Babalik din ako mamaya. Tol, may tissue ka ba? Pahiram naman. Napakagulo talaga kapag nanghihiram. Kapag tinanggap mo ang salitang hiram, mabubuo ang karma. Kaya hindi pwedeng humiram. Ibibigay ko na lang sa iyo. Nasaan ka bang pwesto? Nasa pangalawang cubicle ako mula sa pinto. Iabot mo na lang ang tissue sa ilalim. Tol, bakit hindi mo kinukuha ang tissue? Tol, wala ka namang inilagay ah. Sa pangalawang cubicle mula sa pinto. Nandito ako. Wala akong nakikitang tissue. Talaga ba? Nasa bawat cubicle ako. May nilagay na tissue sa ilalim. Para makuha mo ito. Mukha ba akong henyo sa tingin mo? Isa kang ganap na henyo. Salamat sa basbas, kapatid. Isang mababang uri ng masamang espiritu na nakakapit sa tissue. Ang kakarampot na lakas na ito ay pangmeryenda lang. Lin Wenxiao. Huwag kang papasok. Nakita mo na ba ang nasa loob? Hindi pa. Ang mga huangxian na nakakita sa kanya ay hindi na nakabalik. Mga minamahal kong bisita. Maligayang pagdating sa liwasang Jaile. May inihanda kaming kamanghamanghang palabas para sa inyo ngayong gabi. Nasaan ang palakpakan? May bago tayong kaibigan ngayong gabi. Ang binatang ito. Maligayang pagdating sa liwasang Jaile. Ang gwapong lalaking ito. Dapat mag-enjoy ka ng husto ngayong gabi. Naman, siguradong sigurado. Sa unang tingin pa lang, halatang may pambihirang talento ang gwapong binata. Mukhang nabuo at lumakas na ang iyong espiritual na katawan. Kaunting panahon na lang at magiging ganap ka ng kultibador. Salamat sa basbas, kuya. Huang Pizi. Alam niya ang sining ng tao, Feng. Matagumpay na naisagawa ang sining ng tao, Feng. Talento, dagdag 10. 10 puntos ng talento sa isang subok lang. Buhay pa rin siya. Manloloko. Hindi ka pumunta rito para magsaya. Ginawa ko naman ang lahat para pasayahin ka. Bakit mo ninakaw ang mga gamit ko? Sabi mo, isa kang payaso na nagpapasaya ng tao. Siyempre naman. Ako ang pinakamagaling na payaso rito. Nasaan ang mga tao? Sa ganito kalaking entablado. Sa dami ng upuang ito.
Wala man lang kahit isang tao. Hindi lang sila. Hindi lang sila nakapunta. Walang dumating kahit isa. Kung ganoon, napakakaawa-awa mo namang payaso. Pero ayos lang. Nandito pa ako ngayong gabi. Ako ang tanging manunood mo. Ah, tama. Pinanood mo ang palabas ko. At tumawa ka pa nga. Tumawa nga ako. Napaligaya kita. Nagkakamali ka. Tumawa ako. Dahil nakita kitang nagtatalon mag-isa sa entablado. Napakakaawa mo. Sintonado ang kanta mo. Pangit ang sayaw mo. At walang kwenta ang mga tumbling mo. Ako na tanging manunood mo. Ay nanood mula simula hanggang dulo. Pero kahit katiting, hindi ko nahanap na nakakatawa ang palabas mo. Impossible. Bakit naman imposible? Ah! Sa pagkakakilanlan ko, isa akong payaso. Ang trabaho ng payaso ay magpasaya ng tao. Kaya napasaya mo ba ako? Hindi. Ang ibang tao nga ayaw man lang manood. Ang tanging taong nanood sa iyo ay hindi pa natuwa sa iyo. Kaya ikaw na payaso. Para kanino ka ba talaga nagtatanghal? Isa akong payaso. Ako ang pinakamagaling na payaso. Naniniwala ka ba talaga sa sarili mo? Manahimik ka. Ikaw ang may problema. Tatawa ang sinumang normal na manunood. Isa ka lang manloloko. Puro ka panloloko. Puro ka sinungalingan. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng saya. Isa ka lang basurang manonood na walang alam kundi magsinungaling. Kumagat siya sa pain. Kung ganoon, maraming salamat sa iyo. Itinalaga ako bilang isang sinungaling. Isang basurang manonood na hindi alam ang saya. Ah! Itinatag na ang karma ng sining ng tao, Feng. Natapos muli ng target ang pagtatasa ng pagkakakilanlan ng host. Aktibo na ang baligtad na pagnanakaw. Ako ang payaso. Gamit ang lahat ng aking lakas. Kaya kong pasayahin ang lahat. Gumuho ang pangunahing pagkakakilanlan ng target. Maaari nang nakawin ang lahat ng natitirang kapangyarihan. Hindi ako isang bigong payaso. Hindi ka kinikilala ng tanging manonood ngayong gabi. Matagumpay na naisagawa ang sining ng tao, Feng. Nakarating na sa limitasyon ang makukuhang talento at swerte ng target. Hindi na susuriin ang talento sa pagkakataong ito. Gumuho ang pangunahing pagkakakilanlan ng target. Nalunok na ang natitirang pinagmulan ng masamang enerhiya. Naubos na sa unang pagkakataon ang talentong maibibigay niya. Ang nakuha na lang ay ang natitirang pinagmulan ng masamang enerhiya. Basta't mapipilit pa natin siyang magbigay ng pagtatasa. Makukuha pa rin natin ng buo ang mga natitira sa kanya. Patay na ba talaga siya? Sinabi mo muna na hindi siya nakakatawa. Ginalit mo siya para murahin ka. Tapos ginamit mo ang mga sinabi niya para patayin siya. Lin. Alaynan. Kapag nag-away tayo sa susunod, hindi kita husgahan. Huli na. Anong ibig mong sabihin? Marami ka nang nasabi noon. Subukan mo lang akong hawakan. Alis na tayo. Hahaha. Pa. Gabi na, nasa labas ka pa rin.
Umuwi ka ng maaga. May sasabihin ako sa iyo. Kagyat na anunsyo. Sa binabantayang lugar ng liwasang Gile, may nakitang kakaibang pagtaas ng masamang enerhiya. Ang antas ng masamang enerhiya sa lugar ay biglang naging 0, 1 minuto ang nakalipas. Inaasahan ang lahat ng tauhan na lumikas agad. Lumayo sa direksyon ng liwasang Gile. Kapag namatay ang masamang espiritu, agad na magiging 0 ang masamang enerhiya sa buong lugar. Nabulabog mo yata sila. Nabulabog sila dahil namatay ang payaso. May pagkakaiba ba? Saan ka pupunta? Sa night market ng lumang bayan. Ang daming tagapagpatupad ng batas kanina. Hindi ka ba natakot kahit kaunti? Natakot. Hindi ko napansin. Kaya nga mabilis akong umalis. Iyon na ba ang takot para sa iyo? Gusto mo bang manatili ako doon at ilibre sila ng hapunan? Nakarating na tayo, hindi makakapasok ang kotse sa loob. Anong ginagawa mo? Wala naman. Gusto kong kumain. Nakakatawa. Sa dinami-dami ng taon na nabuhay ako bilang isang immortal, gugustuhin ko ba ang pagkain ninyong mga tao? Gusto ko talaga. Naubos ang lakas ko sa pakikipaglaban sa payaso kanina. Hindi ka naman lumaban ah. Nagbantay kaya ako. Kaya. Tawag doon ay suportang estratehiko. Hehe, gusto ko ng dalawa. Dalawa. Isa lang ang tiyan mo. Ano bang pakialam mo? Bata. Sino ba ang kinakausap mo? Naka-headphone ka pala. Ayoko. Sinong nagsabing ayaw mo? Masarap. Sakto lang naman. Kung sakto lang, huwag mong kainin. Binigay mo na nga, tapos babawiin mo pa. May asal ka ba? Aba. Ang cute naman ng maliit na musang na ito. Alaga mo ba? Ang bait naman, marunong humawak at kumain ng paa ng manok mag-isa. Lin Wenxiao. Bakit? Sinong alaga? Ikaw. Isa akong Huang Xian. Pero sa tingin ng iba ngayon, isa ka lang musang. Kapag nakabalik na ako sa dati, ikaw ang una kong papatayin sa kagat. Lunin mo muna yung manok bago ka magsalita. Kailangan ko munang mabusog bago kita makagat. Ano ba tong bagay na to? Huwag mong hawakan. Isang hayop lang naman. Itinuturing mo pa yatang kayamanan. Minura ba niya ako? Pwede ko ba siyang kagatin? Hindi pwede. Bakit? Sa isang kagat mo lang. Madali siyang mamatay. Dahan-dahanin ko na lang. Hindi pa rin pwede. Akin na yan. Bitiwan mo. Aray, aray, aray. Naghahanap ka ba ng gulo? Ah! Ugh. Isang cultivator. Lalaban ka pa.
Ugh. Humanda ka sa akin. CJ, tayo na. Buti nga sa kanya, sinabihan pa naman akong hayop kanina. Dapat sinipa mo pa ng 2 beses. Mapanakim ka pala. Kaming mga huangsiyan ay hindi nagtatanim ng galit. Kadalasan gumaganti kami agad. Kaya pala, anong ibig mong sabihin? Alis na tayo. Linawin mo ang sinasabi mo. Uwi na. Saan? Sa subdivision ng Jian. Hindi ba sabi mo sakto lang ang lasa? Iniiwasan ko lang masayang. Pahingi ng isang kagat. Ayoko nga. Ako ang bumili ng manok na iyan. Dahil binigay mo na sa akin, akin na ito. Ako pa nga ang lumaban para sa iyo kanina. Hindi ko naman sinabing lumaban ka. Sino ba ang sumigaw ng buti nga kanina? Magkaibang bagay yon. Paano naging magkaiba? Ang pakikipaglaban mo ay sa iyo. Ang manok ay sa akin. May katwiran ka rin pala. Siyempre naman. Hoy, kaibigan. Ang damot naman sa pagkain ng alaga mo, haha. Pangalawang beses na may nagsabing alaga ako ngayong araw. Magtiis ka na lang. Sige na nga. Alang-alang sa manok na ito. Magtago ka ng mabuti. Nagtatago naman ako palagi. Itago mo rin ang manok. Isang kagat lang. Isa pa. Naghihintay pa ang mga magulang ko. Nagsabi na ang kuya mo. Huwag mo nang alalahanin ang bayad. Pumunta ka na roon bukas. Parang hindi naman kailangan to. Dahil huminto ka na sa pag-aaral. Pumunta ka sa maayos na lugar para mag-ensayo ng mabuti. Kung hindi sa martial arts school, dapat maghanap ka ng matinong institusyon. Huwag ka nang sumuong mag-isa sa mga mapanganib na lugar. Ang lugar na ito, mukhang malapit ng magsara. Pwedeng pumasok ang tao. Pero ang lobo mag-iwan muna sa labas. Ano ang sinasabi ng matandang ito? Lalo na ang mga naging espiritu na akala mo ay napakahusay magtago. Ano bang klaseng ilong mayroon ang matandang ito? Bakit ka nagdala ng maliit na lobo sa martial arts school? Inirekomenda ako ni Lin Wenji na pumunta rito. Ano mo ba si Lin Wenji? Kuya ko siya. Nagsabi nga sa akin si Lin Wenji. Pero ang lugar ko ay hindi basta-basta. Na porket may nagsabi ay makakapasok na. Kung walang talento, kahit sino pa ang magrekomenda ay walang silbi. Mga henyo lang ang tinatanggap sa Ji-uguan. Paano masasabing may talento? Iabot mo ang kamay mo. Marami kang dala sa katawan mo. Ano ang sinasabi ng matandang ito? Sabi niya, sakit ka sa ulo. Pwede na ang talento mo. Pwede kitang tanggapin kahit papano. Magkano nga pala ang matrikula? Huwag mo nang alalahanin ang bayad mo. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Kahit ayaw mo, kailangan mong pumunta. Ang iba nga, gustong pumunta pero walang pagkakataon. Kung hindi lang dahil sa pwede na ang talento mo. At dahil na rin sa nakiusap si Lin Wenji. Hindi kita papansinin. Paparito na nga ako, hindi ba? Dapat ganyan. Ano ang pangalan mo? Lin Wenxiao. Ako si Ligu, ang tagapagmana ng Ji-uguan. Tawagin mo na lang akong Master Li mula ngayon. May mga silid sa likod. Mag-ayos ka ng gamit mo mamaya. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Oras mo yon para sa sarili mong gawain. Sa ibang oras, makikinig ka sa mga utos ko. Buong araw. Kakausapin ko si Lin Wenji.
para hindi mag-alala ang pamilya mo. Ilde, nakikita ako ng matandang iyon. Ibig sabihin, hindi maganda ang pagtatago mo. Kung magaling ka, subukan mong magtago. Huwag mo siyang gagalitin sa martial arts school sa susunod. Ibalik ko rin sa iyo ang payong iyan. Tinawagan ko na kanina si Lin Wenji para sabihin ang tungkol dito. Pumayag na siya. Hindi magtatagal. Tatawagan ka na ng mga magulang mo. Wen Xiao, naiayos na ng kuya mo ang lahat. Mag-aral ka ng mabuti riyan. Nasa trabaho pa ako, ibababa ko na muna. Ang pamilyang ito, mukhang talagang ibinenta na ako. Isang altar. Sindihan ng insenso. Ninuno ng Ji. Ang immortal ng Ji, si Xiao Jingsheng. Sa kanyang mga kamay nagsimula ang sining ng pakikipaglaban ng Ji. Noong panahong iyon, dinomina niya ang buong henerasyon. Siya ang pinakamalakas noong panahong iyon. Ito ang ika-15 henerasyon, si Wang Yilin. Siya mismo ang pumaslang sa pinakamalakas na masamang espiritu. Kahit na humina na ito sa aking henerasyon. Ngunit narito pa rin ang pundasyon. Sige na, pagkatapos mong mag-alay ng insenso, sumunod ka sa akin sa labas. Inumin mo na habang mainit pa. Bumalik ka na at matulog. Naka-lockdown na ang pamilihan ng Gile doon. Mukhang naging malaking gulo ito. Mayroon ding palihim na naglilinis ng mga masasamang espiritu. Kailangang mag-ingat para hindi makasalubong ang mga kapwa natin. Madaling araw na pero hindi ka pa natutulog at nagbabasa pa ng mga post tungkol sa masasamang espiritu. Kayong mga tao, napakapapagod mabuhay. Matulog ka na lang dyan. Sa susunod na habulin ka ng multo pabalik dito, huwag mong tapakan ang buntot ko. Naghahanap ng salamin. Nanghihina lang kapag tinamaan. Kontrolado ang panganib. Ito na nga. Sino ka? Isa akong estudyante rito. Lin Wenxiao. Magandang umaga, Master. Xiaoqi. Samahan mo si Wenxiao na mag-ensayo ng tindig. Tumayo ng kalahating oras. Estudyante rin ako rito. Ako si Song Xiaoqi. Ito ang tindig na walang kilos. Kapag nakatagal ka ng 2 oras, pasado ka na. Kaya pa ba? Siyempre naman, kaya ko. Hindi ba't sinabi mo lang kanina? Siyempre naman kaya ko. Bakit hindi ka bumaba rito at subukan mo? Ayos na yan, halika na rito at mag-almusal. Ang pagsasanay sa tindig ay mahalagang pundasyon para sa katawang espiritual ng Ji. Kaya huwag mong pabayaan ito. Ang mainit na daloy na ito. Iba sa sabaw ng gamot. Gusto ko lang itanong. Ano ba ang silbi ng katawang espiritual ng Ji? At ang master? Gaano ba talaga siya kalakas? At ano ba talaga ang sitwasyon sa Ji uguan? Kahit ito hindi mo alam. Tapos gusto mo pang pumasok sa Ji uguan. Ang katawang espiritual ng Ji ay may kakayahang direktang sumipsip ng enerhiya ng mga masasamang espiritu sa mundo. Ang Ji uguan ang lugar kung saan ipinapasa ang sining ng pakikipaglaban ng Ji. Dati itong may walang kapantay na karangalan. Pero ngayon, isa na lang itong maliit at sirang uguan. Ang katawang espiritual ng Ji ay isang napakalakas na uri ng espiritual na katawan. May tuturing na isa sa mga pinakamahusay. At tungkol naman sa mga bayarin. Naayos na ng kuya mo ang lahat. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ang espiritual na katawan ay karaniwang bunga ng pagtaas ng lakas ng enerhiya, sigla at espiritu.
Bakit ba ang daming pasikot-sikot ng kultibasyon ninyong mga tao? Katawang espiritual ng G. Ito ay isang espiritual na katawan na eksklusibong sinasanay sa G uguan. Medyo espesyal ang paraan ng pagsasanay nito. Maaari lamang itong simulan kapag ganap ng nahubog ang espiritual na katawan. Kapag matagumpay na nasanay ang katawang espiritual ng G, maaari kang mag-ensayo ng isang likas na sining ng mahika, na napakalakas at walang katulad. Hindi ba't ang paghingi ninyo ng basbas ay umaasa lang din sa isang salita ng tao sa huli? Hindi maaari. Anong ikinakamadali mo? Halika muna rito at inumin ang mangkok na ito ng sabaw ng gamot. Salamat, Master. Kung ganoon, aalis na muna ako. Babalik ako rito bago mag-alas 12. Mas mabuting bumalik kang buhay. Bakit mas malas pa magsalita ang matandang ito kaysa sa mga masasamang espiritu? Sabihin mo yan sa harap niya kung matapang ka. Masakit ang lalamunan ng dakilang inkantong ito ngayon. Nariyan pa rin ang post. Pumunta muna tayo sa tabing ilog. Teka lang. Alaynan. Bakit? May amoy dito sa sasakyan. Anong amoy? Amoy ng patay. Lin, hindi ba nagmamadali kang hanapin yung nasa tabi ng ilog? Mamaya na lang. Huwag kang tumitig sa salamin. Sa salamin lang makikita ang tunay niyang anyo. Susunod na hintuan, Anping Road. Manong, bababa ako sa harap. Hindi pa nakakarating. Kakaanunsyo lang sa broadcast, Hindi pa nakakarating. Umikot lang tayo pabalik. Hindi ito umikot. Anong ibig mong sabihin? Hindi man lang umaabante ang sasakyang ito. Manong, kailan ba talaga tayo makakarating sa ospital ng bayan? Naghihintay pa ang asawa ko na dalhan ko siya ng pagkain. Hindi pa nakakarating. Kanina pa ako nakaupo rito. Sandali, nakita ko na ang convenience store na iyan kanina. Wala ba talagang destinasyon ang sasakyang ito? Ah. Kumpirmado na ang pasahero. Hindi makakarating sa destinasyon. Siya. Saan siya pumunta? Buksan mo ang pinto, bababa ako. Hindi pa nakakarating. Ayoko nang sumakay. Manahimik ka. Wala na yung lola kanina. Kung gusto mong mabuhay, huwag mong sabihin hindi ka makakarating. Naiintindihan ko na. Sabihin mo, hindi tao ang kinakain ng bagay na ito. Kung ganoon, ano?
Ang hinanakit ng hindi na makabalik. Basta't ang mga pasahero mismo ay maniwala na hindi sila makakarating sa destinasyon. Kaya niya silang ikulong dito. Anong ibig sabihin yan? Huwag ka nang magtanong ng kahit ano. Tandaan mo kung saan ka pupunta. Pupunta ako sa timog ng lungsod. Kung ganoon, tiyak na makakarating ka sa timog ng lungsod. Imposible, hindi na talaga tayo makakalabas. Manahimik ka, wala talagang destinasyon ang sasakyang ito. Kumpirmadong hindi makakarating ang pasahero. Saklolo. Nanginginig ang mga binti mo. Alam ko. Bumababa na ang puwit mo. Bakit mas makulit ka pa kay Song Xiaoqi? Uf! Ikaw. Gustong-gustong mong makialam sa buhay ng iba. Sa wakas, kinausap mo rin ako. Nagsisimula na naman. Bumalik ka roon at umupo ng maayos. May itatanong ako sa iyo. Sa tingin mo ba, mukha ba akong taong makakalabas sa sasakyang ito? At makakaalis? Hindi ko masasabi. Ang isang tulad mo na hindi man lang makatayo ng maayos, ay hindi kailanman makakababa sa sasakyang ito. Nakadetect ng paghatol sa kakayahan laban sa host, na itatag ang karma ng tao Feng. Maraming salamat sa paggawad ng basbas, guro. Matagumpay na naisagawa ang sining ng tao Feng. Ang target na paksa at ang paghatol ng patakaran ay malalim na nagsanib, hindi ito maihihiwalay sa isang pagkakataon lang. Ang sasakyang ito ang tunay nitong katawan. Niloko mo ako. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Lin, huwag mo nang aksayahin ang oras mo sa kanya. Ang pinatay mo ay ang driver. Nasa daang ito ang kanyang pinagmulan. Paano natin to sisirain? Dahil kinukulong niya ang mga tao sa hindi pagdating kailanman. E di patakbuhin natin ang bulok na bus na to hanggang sa huling hantungan. Naintindihan ko. Babangga na. Bumangga na. Walang hantungan. Walang sinumang makakababa. Sa kaliwa. Ah. Alin dito ang preno? Hindi ka marunong magmaneho. Walang lisensya. Walang lisensya tapos inagaw mo pa ang manibela. Nag-aaral pa lang ako ngayon. Doon. Hindi pwedeng dumaan doon. Ibig sabihin tama ang daan natin. Ah. Bumalik ka.
Doon nga. Hindi. Hindi ka makakaalis. Bakit hindi ka pa rin natututo? Matagumpay na naisagawa ang sining ng Tao Feng. Walang nadagdag na katangian. Pero kahit paano, napatunayan nito ang isang bagay. Kapag nakatagpo ng masamang espiritu na nakatali sa mga patakaran, ang mabilis na pagkawala ng itim na enerhiya ay maaaring hindi direktang malutas ng sining ng Tao Feng lang. Bro, ano ba talaga yung kanina? Sa susunod, tingnan mo muna ng maayos ang karatula ng bus bago ka sumakay. Pumunta tayo sa tabing ilog. Sinasabi ko na sa'yo ngayon pa lang. Sa susunod na may bus ulit, sumakay ka mag-isa. CJ, bakit hindi mo man lang ako pinigilan? Di ba ikaw mismo ang nagsabing hindi ka sasama? Hoy, Lin. Hindi siya ordinaryong tao. Medyo mapanganib dito kapag gabi. Huwag ka nang manatili rito. Umuwi ka na. Hindi ligtas sa labas kapag hating gabi na. May kikitain ako. Aalis na rin ako agad. Hindi pa lumilitaw ang masamang espiritong iyon. Unahin muna nating asikasuhin ang target no. Dalawa ngayong gabi, bago tayo bumalik para tapusin ang dito. May tao ba sa malapit? Pwede mo ba akong tulungang hanapin ang salamin ko? Malabo talaga ang paningin ko. Hindi ko makita ang daan kapag walang salamin. Nasaan ba ang salamin ko? Pwede mo ba akong tulungang hanapin? Pwede naman. Basta sabihin mo lang ang isang pangungusap na to. May pambihira akong talento. Napakabuti mong tao. May pambihira kang talento. Pwede mo na ba akong tulungang hanapin ang salamin ko ngayon? Maraming salamat sa pagkilala, ate. Talento, matagumpay na naisagawa ang sining ng Tao Feng. Nadagdagan ang talento. Kaunti lang, masyadong mababaw pa ang kapangyarihan ko. Hello, ma. Nakabalik na ako sa Jiuguan. Dito na muna ako magpapahinga ngayong gabi. Huwag kayong mag-alala. Alam mo pa palang bumalik. Gising pa si Master. Hindi ko na siya maistorbo. Ang isang ito, hindi rin naman ganoon kapanganib. Mas mabuting unahin bukas. Bakit tuwing may inaayos tayong problema, lagi mo na lang akong pinatatahimik? Dahil epektibo yon. Lin Wenxiao. Hindi kasing galing ng kay Xiaoqi ang talento mo. Kailangan mo pa ring magsumikap sa pagsasanay. Opo, Master. Maraming salamat sa papuri, Master. Kung walang problema, aalis na muna ako. CJ. Wenxiao. Nasaan ka? Pwede ba tayong magkita sandali? May gusto lang akong pag-usapan natin. Nasaan ka ba? Pupunta na ako riyan. Ano ba ang kailangan mo sa akin? Kasalanan ko ang nangyari noong nakaraan. Pero pinilit lang ako ni na Ji Wenjiang. Wala rin akong nagawa. Magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Ang matalik nating pagsasama noon. Magkaibigan pa rin tayo ngayon. Tama. Kung walang iba pang sasabihin, aalis na muna ako. May seryoso akong sasabihin sa iyo.
Tungkol ito kay Ji Wenjiang. Nagkasakit ng malubha si Ji Wenjiang kamakailan. Pero gumaling na siya ngayon. Subalit na pinsala ang pundasyon niya. Hindi na siya makakapagsanay ng espiritual na katawan. Wenxiao, mag-ingat ka. Sinabi niya sa pamilya niya na ikaw ang may gawa nito. Mag-ingat ka muna sa mga panahong ito. Salamat sa babala mo. Pero wala talaga akong kinalaman sa bagay na iyan. Kung wala nang iba, hanggang dito na lang muna. Balimbing. Nakakatawa ka. Ang ginamit kong sumpa kanina. Panimula pa lang yon. Basta't magsasalita ka pa. Patuloy na maubos ang lakas at espiritu mo. Tingnan natin kung makakayanan mo. Ang masamang espiritong iyon ay matagal ng paggalagala sa imburnal. Napakalakas ng kapangyarihan nito. Pero hindi ito makaalis sa balon. Basta't walang ihuhulog sa loob. Hindi niya akong masasaktan. Isa itong perpektong biktima. Kapatid, iligtas mo ako. 3 araw na akong hindi kumakain. Pwede mo ba akong ibili ng tubig? At kahit kaunting tinapay? Kapatid, pwede mo ba akong ibili ng makakain? Para naman malagyan ang tiyan ko. Hindi ko na yata kaya. Anong nangyari sa iyo? Bakit ka napunta sa loob ng balon? Nalasing ako noong isang araw. Nahulog ako sa imburnal. At hindi ko alam kung paano ako napadpad dito. Ibilin mo muna ako ng tubig. Hindi ko na talaga kaya. Tingnan mo, tuyong-tuyo na ang labi ko. Pwede naman kitang ibili. Pero masama ang timpla ng loob ko ngayon. Pwede mo bang sagutin ang isang tanong ko? Basta't ibibili mo ako ng tubig. Walang problema sa pagsagot sa tanong mo. Mas malakas ang kapangyarihan ng nilalang na ito kaysa sa mga nauna. At hindi pa rin ito ipinapakita ang tunay nitong anyo. Huwag kang lalapit ng husto sa balon. May nagsabi sa akin ngayon na wala raw akong talento. Sa tingin mo ba, isa akong henyo? Kapatid, mukha kang ang henyo. Salamat sa paggawad ng basbas, kapatid. Matagumpay ang sining ng tao, Feng. Talento, dagdag ng 9. 9 na puntos. Ang limitasyon sa isang beses ay 10 puntos. Malaking kita ito. Grabe. Kahit ang matandang multo sa ilalim ng balon ay nauto mo para mabasbasan ka. Ito ang tinatawag na kakayahan. Ang kapal ng mukha nito. Kayong dalawa, wala ba kayong magawa pagkatapos ng trabaho? Huwag kayong gumala sa labas. Mag-ensayo kayo ng mabuti. Hindi ligtas sa lungsod ng G kamakailan. Kapitan, nagpatrol kami kanina. At nalaman naming nawala na naman ang malignong iyon. Tanging pamilyar na aura na lang ang naiwan. Ang nilalang na iyon. Talaga bang nakakatakot iyon? May lumitaw ang isang maligno sa loob ng lungsod ng J. Na madalas umatake sa mga tao. Ikwento niyo ng detalyado ang lahat ng nakita niyo nitong nakaraang 2 araw. Mula lang sa natitirang aura. Nasuri namin na may isa pang maligno na lumitaw. Pero hindi ko talaga nakaharap ang malignong iyon. Saan unang lumitaw ang bagay na iyon? Unang beses namin itong nakita sa tabing ilog. Gusto sana naming linisin ang maligno sa may pasilyo sa tabing ilog. Pero pagdating namin doon, hindi pa lumilitaw ang maligno. Hindi na rin namin sinayang ang oras para hanapin pa ito. At pumunta na lang sa ibang lugar para manghuli ng iba pang maligno. Pagbalik namin, napansin naming wala na ang aura ng malignong iyon. Pagbalik namin, napansin naming wala na ang aura ng malignong iyon. Maging ang katawan nito ay durog na rin. May bakas ng itim na mahika sa pinangyarihan. Hindi lang namin matiyak kung saan galing ang itim na mahikang iyon. Pero pakiramdam ko ay napakapamilyar nito. Ganoon din ang nangyari sa ikalawang pagkakataon. Hindi namin nakita ang mismong nilalang. Sa natitirang aura lang, naamoy namin ang pamilyar na bakas ng itim na mahikang iyon. Pero may nakasalubong kaming isang tao. Subalit pagbalik ko, wala na roon ang taong iyon. Kung talagang may lumitaw na maligno, malamang ay napatay na siya nito. Wala na tayong makukuhang ibang impormasyon. Bumalik na kayo at magpahinga. Huwag na kayong gumala sa hating gabi. Naka-standby ang mobile squad anumang oras. May iba nang bahala sa mga mahihinang kalaban. Ang GE Spirit Body ay maaari lang sanain. Kapag ganap na ang iyong Spirit Body. Ngayong ganap na ang iyong Spirit Body. Simula sa araw na ito, maaari mo nang simulan ang pagsasanay sa GE Spirit Body. Kailangan mo ring magsumikap. Halos magkasing edad lang kayo. Pero ganap na ang Spirit Body ni Wenxiao. Naintindihan ko po, Master. Ito ang ipinapasang sining ng pakikipaglaban ng ating GE uguan. Tingnan mong mabuti. Kusa itong masusunog pagkatapos mong basahin. Xiaoqi. Tandaan mo itong mabuti. Ang tunay na paraan ng pagsasanay sa GE Spirit Body ay tanging ang tagapagmana lang ng GE ang nakaalam. Simula sa araw na ito, ako na mismo ang gagabay kay Lin Wenxiao. Bata, simula ngayong araw, magsasanay ka sa pagtayo. Tumayo ka muna ng walang galaw sa loob ng kalahating oras. Mukhang madali lang ang hindi paggalaw.
Pero nakakapagod pala kapag ginawa mo na. Kahit papaano, napapatalas din ito ang isip at lakas. Titiisin ko na lang. Mukhang nakukuha mo na ang tamang forma. May tunog ng hangin sa bawat galaw ng mga kasukasuan mo. Pero sa tingin ko, mababaw pa rin ang galaw mo. Nasaan kaya ang sikreto nito? Ituloy mo. Master, uwi na po muna ako. Ano kayang inihalo sa sabaw na ito? Mas mabisa pa ito kaysa sa mga karaniwang gamot. Itatanong ko pag uwi ko. Ako na lang pala ang bahala sa hapunan ko. Masyadong mahal ang bilihin sa sentro ng lungsod. Kailangan pumunta sa lumang distrito. Para matingnan na rin kung nandoon pa ang matandang masamang espiritu na iyon. Maraming masasamang espiritu sa lungsod ng J. Pumipili lang ako ng mga may matataas na antas ng kapangyarihan na pwede kong makausap. Dahil sikat na ang post sa forum. Hindi na siguro mahirap hanapin ito. Ang matandang masamang espiritong ito ay mahigit 20 taon nang nanggugulo sa lumang distrito. Kapag nagtagumpay ito, siguradong malaking ani ito. Ang target natin ngayong gabi ay nasa lugar na ito. Isang tipikal na espiritong tumatawag ng pangalan. Tinatawag nito ang pangalan ng tao sa gabi. At kapag lumingon ka, magkakasakit ka ng malubha. Gwapong binata. Kailangang makuha muna ng tumatawag na bagay ang tugon mo. Bago ka nito tuluyang mabihag. Ako na ang bahala sa matitira. Inatake ng sining ng paglingon. Puno na ang slot ng mga sining. Nais mo bang itapon ang kasalukuyang sining? Para irehistro ang sining ng paglingon. Masyadong malakas kumonsumo ang sining ng sindak. Hindi ito angkop sa akin ngayon. Sining ng kahoy mula sa masamang espiritu. Magandang bagay nga ito. Arehistro ang sining ng paglingon. Palitan ang sining ng sindak. Sino yan? Gwapong binata. Lumingon ka naman at tulungan mo ako. Lumingon ka at mamamatay ka. Alam ko naman ang batas na iyan. Kailangan gumamit ng ibang paraan. Pero wala akong oras ngayon. Kailangan kong subukan ang talento ko sa pagsasanay. Gwapong binata. Lumingon ka naman at tulungan mo ako. Maaari mo bang suriin ang talento ko? Maganda ba ang talento ko? Isa ba akong pambihirang henyo? Kapag sinuri ko ba ang talento mo? Lilingon ka ba para tulungan ako? Gwapong binata. Napakaganda ng talento mo. May tuturing ka ring isang taong may pambihirang talento. Isa kang huwangsi. Naamoy niya kahit ang bagay na ito. Hindi ka isang huwangsi. Hindi pa rin nagbago ang pagsusuri. Pero ang mga masasamang espiritong may mataas na antas ng kapangyarihan, na hindi naman nakakapatay ng tao ay mahirap hanapin. Sulit ang araw na ito. Ito ba ang taong nakatagpo natin noong nakaraang 2 araw? Hindi siya namatay. Baka nagkataon lang. Lutasin muna natin ang masamang espiritong iyon. Ano na namang nangyari? Hindi ba't sinabi ko sa inyong huwag kayong kung saan-saan pupunta? May bago kaming natuklasan. Ang masamang espiritong namamalagi sa lumang distrito ay napatay na. May naiwang pamilyar na aura ng masamang sining sa pinangyarihan. Nakatagpo na naman natin ang binatang iyon. Na nakita natin sa tabing ilog noong nakaraang 2 araw. Ano ang sinabi mo? Buhay pa ang taong iyon. Bumalik na kayo agad. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo na agad. Ano ang hitsura ng taong iyon? Naaalala mo pa ba? Imbestigahan mo agad ito para sa akin. Sa kamera ng liwasang dial noong gabing iyon. Lumitaw ba ang taong ito? I-lock ang lokasyon. Huling nakunan ng surveillance camera na gumagala siya sa sentro ng lungsod. Sinusuri na ang database ng populasyon. Ipinapakita sa sistema ng ahensya ng pagpapatupad ng batas na walang pahintulot. Ano ba talaga ang pinagmulan nito? Kapitan ng Mobile Unit. Kasama sa nangungunang 10 may otoridad sa lungsod ng J. Pero hindi man lang ma-access ang file ng isang bata. Allocate ang lumang kalye. Magsagawa ng pagsisiyasat bukas ng umaga. Espesyal ang sitwasyon sa loob ng lumang kalye. Walang mga gisis doon.
Sapat na iyon. Sinasabi ko sa iyo, Wenjiang. Ang kapatid mo, gabi-gabi kong lumabas. Hindi tuloy ako makatulog ng maayos. Dapat mo akong bawiin. May isa pa palang bagay. Ang taong iyon, gabi-gabi kong lumabas. Pagbalik niya, may kakaibang aura ng masamang sining sa katawan niya. Gusto mo bang pakialaman natin? Nalason ba siya ng masamang sining? Mukhang gumamit siya ng masamang sining. Nga pala, sasabihin ko na rin. May sumusunod na huwangsi sa kapatid mo. Hindi ito basta-bastang alaga. May kakaibang sumpa ng tadhana sa katawan nito. Mukhang pinuwersa niya itong pasukuin. Sasaktan ba siya nito? Sa ngayon, mukhang hindi. Mukhang siya pa nga ang madalas mang-api rito. Kung ganoon, obserbahan muna natin. Basta hindi nito sasaktan si Lin Wenxiao. Huwag munang kumilos. Pero kailangang dagdagan ang bayad. May espesyal na pagsasanay at mga pampalakas. Halata ang naging epekto. Matapos mabuo ang espiritual na katawan. Tiyak na umangat na naman ang lakas ng katawan ko. Mas malakas ang kalaban. Mas mabilis ang pagtaas ng karanasan. Pero malaki rin ang panganib ng paraang ito. Kapag nakatagpo ng may napakataas na antas ng kultibasyon, baka hindi ko sila matalo at ako pa ang mapahama. Noong unang beses kong makaharap ang payasong iyon, hindi siya namatay kahit ginamitan ko ng sining ng Tao Feng. Kung hindi ko nahanap ang kahinaan niya kalaunan, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Guro Ligyu, nandyan ba kayo? Sa ikalawang palapag, magtago ka. Wala naman talaga akong balak magpakita sa mga otoridad. Paumanhin sa pag-abala. Nandito ba si Lin Wenxiao? May naghahanap sa iyo. Mga tagapatupad ng batas. Paano nila nahanap ang lugar na ito? Koponan ng tagapatupad ng batas ng lungsod ng J. May mga bagay lang kaming gustong linawin sa iyo. Sumama ka sa amin. Mukhang isa lang siyang kabataang kultibador sa antas ng espiritu. Hindi bihasa sa sining ang mga masasamang espiritong iyon. Paano niya nagawa iyon? Ikaw ang nag-asikaso sa masamang espiritong ito, hindi ba? Ako nga ang gumawa. Gumamit ka ng masamang sining para labanan ang masamang espiritu. Tama ba? Lihim iyon. May isa pang tanong. Saan mo nahanap ang mga bakas ng mga masasamang espiritong ito? Umaasa ka lang ba sa mga post na ito para maghanap ng masamang espiritu? Maraming tao ang nagpo-post pagkatapos makaranas ng kakaibang bagay. Tungkulin ko lang salain ang mga pwedeng makausap. At ang mga may malinaw na lokasyon. Saka ko mismo pupuntahan para kumpirmahin. Pero gumamit ka ng masamang sining. Pumunta ka sa liwasang jail noong nakaraan. Nagdulot iyon ng ilang hindi kinakailangang gulo. Para sa trabaho namin, nagdulot din ito ng ilang abala. Sana hindi na ito maulit sa susunod. Sa susunod na kikilos ka, dapat kang sumama sa tabi ni Ate Shoshu o ni Wenwen. O magulat ng oras at lugar bago kumilos. CJ, deal. Ito si Ed Shoshu. Ito naman si Wenwen. Mga miyembro sila ng Mobile Squad. Kultibador sa ikatlong antas. Pangunahing miyembro ng Mobile Squad. Ikatlong antas. Katumbas na iyon ang lakas ng isang pinuno ng pamilya. Gabayan niyo po ako sa hinaharap. Magpalitan tayo ng contact info. Para sa mga susunod nating kilos. Mag-message ka ng maaga. Mag-usap muna kayo tungkol dito. Mauuna na ako. Ang oras ng mga susunod mong kilos. At ang lugar ay dapat mong ipaalam sa amin. Karaniwan, kung may oras kami pagkatapos ng trabaho sa gabi, pupunta kami roon. Pero kung wala kaming oras, mag-ingat ka sa sarili mo. Ngayong gabi, mangangaso tayo ng isang malakas na maligno. Gusto mo bang sumama para manood? Pwede ba akong maunang kumilos? Kung hindi ko kaya, saka na kayo sumunod. CJ, aalis tayo ng alas 6 ng gabi. Babalik sa G-uguan bago mag alas 12. Ano ang kailangan sa iyo ng mga tagapagpatupad ng batas? Para alamin ang sitwasyon tungkol sa mga maligno. Lalabas ako kasama nila ngayong gabi. Ang target ngayong gabi ay nasa kailaliman ng lumang distrito ng lungsod. May isang inabandunang lawa roon. May nagtatagong maligno sa loob nito. Napakagaling nitong mang-akit at manlinlang ng puso ng tao.
Ano ang nasa loob ng damit mo? Alagang hayop. Gumagamit ang nilalang na ito ng boses o mga bagay para akitin ang mga tao sa tubig at lunurin sila. Tamang-tama ito. Dahil kaya nitong mang-akit para lumapit. Hayaan mo akong maunang sumubok pagdating natin doon. CJ, subukan mo muna siyang tantyahin. Kung talagang hindi mo kaya, tawagin mo na lang kami agad. Nandito na tayo. 20 metro sa harap natin ang lawang iyon. Dahil matagal na walang lumalapit dito. Siguradong gutom na ang malignong iyon. Matutukoy mo ba kung nasaan ang tunay nitong katawan? Masyadong malakas ang amoy ng pain sa tubig. Ang totoong nilalang ay maaaring wala sa ibabaw ng tubig. Naghihintay lang itong may lumusong sa tubig. Lumapit ka pa ng kaunti. Sa loob ng 3 hakbang mula sa gilid ng tubig. Tiyak na mas madali itong magpapakita. Sigurado ka ba? Masisinungaling ba sa iyo ang ilong ng isang huangsian? Sapat na iyon. Hulaan mo kung anong uri ng itim na mahika ang ginagamit ng taong ito. Sining ng tao, Feng. Hindi lang iyon. May itinatago pa siya sa kanyang katawan. Lumabas ka. Anong tinitingin-tingin mo? Hindi ka pa ba nakakita ng huangsian? Meron nga talaga. Huwag mo munang sabihin ito kay Kapitan Xiao. Talunin mo muna ang nasa harap mo ngayon. Pag-usapan natin pagbalik sa kotse. Hindi obra kung lalabanan natin ng harapan. Maupo tayo rito at hintayin siyang magpakita. Saklolo, tulungan niyo ako. Hindi kita matutulungan. Hindi ako marunong lumangoy. Lin Wenxiao. Napakabilis ng reaksyon mo. At nag-abala ka pa talagang iligtas ang isang huangsian. Sa isang tingin pa lang, halatang may talento ka. Mabilis kang matuto sa kahit ano. Bumaba ka rito at tulungan mo ako. Hindi malalim ang tubig dito. Kusa na siyang lumapit sa atin. Kaya huwag kang maingay. Sige na, sige na. Gawin mo na ang gusto mong gawin. Maraming salamat sa paggawad ng basbas, ate. Talento panandang pandagdag 7. Ayos. 3 hakbang mula sa gilid ng tubig. Mas madali itong magpapakita. Pero hindi ko sinabing ligtas ito. Kaya sinadya mo akong gamitin para subukan ang mga patakaran. Kani-kanina lang. Sa totoo lang, pwede ka namang bumitaw. May utang ka pa sa aking abala sa pagtanggal ng selyo. Sayang naman kung mamamatay ka. Kung hindi. Ayos na. Kung hindi ka lang disipulo ng Ji-uguan, iisipin ko talagang isa kang masamang espiritu. Talento ba ang hiningi mo sa sining ng tao, Feng? Lahat na lang hinihingi niya. Talento at antas ng kultibasyon. Kukuha siya ng kukuha basta may makukuha. Kaya pala galing talaga sa kanya ang sining ng tao, Feng mo. Wala siyang taglay na masamang enerhiya para manakit ng tao. At limitado rin siya ng karma ng pagkakaloob ng titulo. Sa ngayon, wala siyang kakayahang kusa na manakit ng iba. Ituring muna natin siyang isang inoobserbahang paksa. Hindi muna natin iulat ang pagkakakilanlan niya sa itaas. Sino namang may paki kung itago niyo ang sikreto ko? Kaya naman pala nanggaling talaga sa isang espiritong musang. Kaya pala ibang-iba ang daan nito kumpara sa martial arts ng Ji. Pero sa susunod na target, hindi mo na kailangang kumilos. Hindi rin naman sila makakapagsalita para humingi ng titulo. Ang pamana ng espada ni Wenwen. Direktang tebasin na lang. Pumunta rito si Xiao Weizong. Malamang ay dahil ito sa usapin ng masamang sining. Kaya ko ring magpalago ng katawang espiritual ng sukdulang yin para sa kanya rito. Halatang may hinalo sa lugaw na ito ngayon. Isang mangkok lang, tumaas na agad ang antas ng kultibasyon ko. Kapapangako lang ni kuya na magdadagdag ng bayad. At ginamit agad ni Ligu ang mga gamit sa akin. Matatag ang lakas, enerhiya at espiritu. Mukhang wala namang masamang epekto. Guro Lee, busog na ako. Mag-ensayo na ako. Talagang pumipili ka pa ng mga mahihina ang utak. Hindi ka talaga mapili. Mas mahina pa nga ang utak ng 3 iyon sa bundok. Lolo, tingnan ninyo. Mukha ba akong isang dakilang eksperto na nakamit ang kaliwanagan? Dakila. Dakilang tao, may pambihira kang talento.
Maraming salamat sa pagkakaloob ng titulo, Lolo. Nadagdagan ng 6 na puntos. Pambihirang talento. Nagtagumpay. Tingnan mo nga naman ang mukha mong abot langit ang ngiti. Marami ka sigurong nakuha. Salamat at Shoshu. Ako si Chen Hongshon mula sa Timog na Sangay. Nasa ibaba ako ng gusali ng bahay mo ngayon. May pansamantalang investigasyon na kailangan mong tulungan. Ano bang nagawa kong kasalanan? Lin Wenxiao, kusa ka bang babalik para makipagtulungan? O kailangan pa naming kalagarin ka pababa sa harap ng mga magulang mo? Hindi ito para sa iyo, kundi para sa pamilya mo. Tumawag ang mga tauhan ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas at sinabi sa akin na may nagawa raw akong kasalanan at binibigyan ako ng kalahating oras para makauwi. Kung hindi, aakyat sila sa bahay ko para kalagarin ako palabas. Pumunta sa subdivision ng Jian. Lin Wenxiao, matagal na kitang hinihintay. May natanggap kaming utos para sa pansamantalang investigasyon. Sumama ka sa amin sa Sangay para sumailalim sa investigasyon. Ano bang nagawa kong kasalanan? Bakit parang wala akong alam? Nagtatrabaho ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Ang mga walang kinalaman umalis na agad. Ang lahat ng kultibador sa lungsod ng G ay nasa ilalim ng pamamahala ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Ang mga walang kinalaman umalis na agad. Ang lahat ng kultibador sa lungsod ng G ay nasa ilalim ng pamamahala ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas ni Kri. Kayong dalawa, kailangan ba talagang umabot sa ganito? Walang warrant o subpoena. Kahit ang tala ng investigasyon ay wala sa sistema. Ito ba ang tinatawag ninyong legal na proseso? Espesyal na sitwasyon ito, uhulihin muna bago asikasuhin ang mga papeles. Hindi ikaw ang magtuturo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Ipaliwanag mo ito ng malinaw sa akin. Walang dahilan para sabihing may ginawa akong masama. At hulihin na lang ako ng ganito. Hindi ito makatwiran. Gayunpaman, pinaghihinalaan kang nakipag-ugnayan ng hindi nararapat sa isang menor de edad. 5 araw na ang nakalipas sa hotel ng Honghua. Ayon sa patakaran, may karapatan kaming dalhin ka para sa investigasyon. Pwede ba iyan? Sigurado ka ba? Kami sa pangkat ng tagapagpatupad ng batas ay umaasa lamang sa ebidensya. Kung walang ebidensya, hindi kami kikilos. Subalit, ang aming mga ebidensya ay hindi maaaring ipakita sa mga tagalabas. Tawag ito para kay Xiao Weizong. Huwag kang mag-alala. Walang ibang talento ang ate Shoshu mo, kundi ang magtawag ng mga tao rito sa lungsod ng J. Konti lang ang makakapantay sa amin sa bagay na iyan. Sabi ng kapitan, darating siya pagkatapos ng 40 minuto. At saka, ano ba ang kinatatakutan mo? Isa kang disipulo ng G Uguan. Ang G Uguan. Mukhang hindi nga sila ganoon kasimple. Matandang G, hindi ko inaasahang personal kang pupunta rito. Ikaw pala ang backup na tinawag nila. Ang pag-target kay Lin Wenxiao. Ikaw din ba ang nag-utos nito? Kung ano naman, ano ba ang relasyon ninyo kay Lin Wenxiao? Bakit kailangan ninyong makialam sa gulo ng iba? Pakikialaman talaga namin ang bagay na ito. Tumawag din pala kayo ng mga tao. Dahil ganyan, maghihintay ako rito. Para makita kung sino talaga ang kaya ninyong ipatawag. Gayunpaman, pinapayuhan kitang makipagtulungan na habang maaga pa. Kung hindi kapag dumating ang oras, wala ka ng pagkakataon pa. Itabi mo na lang ang pagkakataong iyan para sa sarili mo. Pamilya G pala. Para maging eksakto, ang pamilya G ng sekta ng Dao sa lungsod ng G. Ikaw siguro ang pinuno ng pamilya G, si Ji Wenshan. Dahil kilala mo ang pangalan ko. May oras ka pa para sumuko ngayon. Pareho naman tayo ng antas ng kapangyarihan. Hindi ko na palalakihin ang bagay na ito. Magkaibigan na lang tayo. Tungkol naman sa issue ni Lin Wenxiao, huwag na kayong makialam pa. Ano sa tingin ninyo? Ikaw ang nag-utos sa mga tagapagpatupad ng batas na gawin ito. Kailangang may managot sa bagay na ito. Magsiurong kayo. Sining ng kahoy ng Konfusyanismo. Malinaw na ito ay isang ika-4 na antas ng ipinagbabawal na sining. Sabihin ang katotohanan. Ipaliwanag ang buong sitwasyon dito ng isa-isa. Opo. Ang pamilya G ang nag-utos sa amin. Siniraan lang namin si Lin Wenxiao, walang katotohanan ang lahat. Gawa-gawa lang ang lahat ng iyon.
Inagaw ni na Ji Wenjiang at Li Fu ang damong buntot kuting na nahanap ni Lin Wenxiao. Pinalibutan at inatake pa nila siya gamit ang mga pamalo sa bundok. Halos patayin na nila siya para patahimikin. Ito nga ang sining ng kahoy ng Confucianismo. Hindi mo talaga maitatago ang anuman. Isa itong napakahusay na pamamaraan ng pagtatanong. Tinulungan namin silang pagtakpan ito. At ibinato pa ang sisi sa kanya. Totoo ang bawat salitang sinabi ko. Ginagamit ang pamana bilang pansariling proteksyon. Ang ilegal na linya ng pamanang ito. Hindi masamang bagay kung maputol na. Sa susunod na mangyari ang ganito, patawagin mo agad silang dalawa sa akin. Hindi na kailangang umabot pa sa ganitong sitwasyon. Maluwag ang disiplina sa loob ng pangkat ng tagapagpatupad. Problema ito ng pangkat ng tagapagpatupad. Kailangang aksyonan ito ng may buong kahigpitan. Malapit nang mag-alas 12. Gabi na para umuwi. Bumalik na tayo sa uguan. Dati, akala ko ang mga masasamang espiritu ang pinakamagaling mandaya. Pero ngayon, hindi rin nagpapahuli kayong mga tao. Kaya dapat mag-ingat sa lahat. Lalo na sa iyo. Ano? Alas 6 na. Malaya na kayong gawin ang gusto nyo. Kabisado ko na iyang tingin mong yan. Anong tingin? Tinitingnan mo ang mga masasamang espiritu na parang nakakita ng pera. Hindi mo man lang sinusubukang itago. Hindi magkakakilala ang tatlong nawawalang tao. Ang tanging pagkakatulad nila. Pumasok silang lahat sa iski ng Anfu bago sila nawala. Walang nahanap sa unang dalawang pagpapatrolya. Kagabi, pagkatapos may pumasok doon. Nawala ng signal ang komunikasyon ng buong 3 minuto. Nang lumabas siya, may hawak na siyang taong papel. Pero wala siyang maalala kahit ano. Ang galing ng pagkakagawa nito. Hindi masama. May alam ka rin pala sa paggawa ng taong papel. Kapag matagal ka nang nabubuhay, marami ka nang makikita. Bakit, ilang taon ka na ba? Ang magtanong ng edad sa isang diwata ay walang galang. Pek ito. Alam ko. Pero mukhang totoo ang pagkakagawa. Totoo ba? Mukha ba? Iha. Dahil mukha naman pala. Tikman mo nga. Nasabi ko lang naman iyon. Naging totoong manok nga. Sinabi niyang mukha itong totoo. Kaya naging totoo nga ang bagay na ito. Eksperto ka pala. Maganda talaga ang pagkagawa nito. Huwag mo akong purihin. Buong buhay ko itong ginagawa. Tingnan ninyo. Mukha ba itong totoo? Hindi ka sasagot. Ibig sabihin yan ay minamaliit mo ang gawa ko. Hindi lang ito gumagalaw kapag may sumasagot. Kaya niya rin itong kontrolin ng mag-isa. Pero mas mahina ang kapangyarihan nito. Ang pagkilala ng iba. Ang tunay na magpapalakas sa kanya. Ang mga bisitang walang alam sa sining na ito ay mananatili rito para maging modelo ko. Peke rin ang isang ito. Kaya hulaan ninyo. Alin sa mga ito ang totoong ako? Pare-pareho ang aura ng lahat.
Hindi mahanap ng kampana ang totoong katawan. Hinati niya ang kanyang aura sa lahat ng mga taong papel. Ang tunay na sumusuporta sa mga ito ay tiyak na isang hulmahang papel. Maaamoy mo ba? Papel. Nagkahalo-halo na ang lahat. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Grabe. Pati ba naman ito ay kaya niyang gawin? Iha, ikaw ang pinakamatagal na kasama niya. Tingnan mo nga. Kamukha ba niya ito? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mas maaliwalas tingnan ang mukha niya kaysa sa kanya. Sana lang ay hindi siya masyadong madaldal. Sige na nga. May nasabi na naman ba akong mali? Ano sa tingin mo? Kung ano ang kaya mo. Kaya ko rin. Ang kinokopya niya ay ang mga galaw na nakikita niya. Hindi ang aking antas ng kultibasyon at mga spell. Pati ba naman yan ninanakaw? Sa tagal mong nakatambay doon kanina, kahit ang asong dumadaan doon ay matututo na. Manahimik ka nga. Munting huwang siyan. Halika rito sa akin. Hindi kita sasaktan. Hindi talaga ganyan magsalita ang taong yan. Ano ang tinitingnan mo? Walang lumabas. Matapos silang mabasag, ang enerhiya ay dumadaloy patungong kanluran. Pigilan ninyo ang mga bagay na iyan. Ako na ang bahala sa kanya. Huwag na huwag ninyong hahawakan ang aking mga manikang papel. Buhay pa ang tao. Lin Wenxiao. Bitawan mo ako. Ah! May amoy ng buhay na tao sa likod. Buhay pa sila. Ang mga manikang papel ay hindi ginawa gamit ang kanilang buhay, kundi unti-unting kinukuha ang kanilang anyo. Ilabas muna natin ang mga tao. Paano ka? Iwanan mo sa akin ang gumagawa ng manikang papel na iyan. Kapag tuluyan ng naging totoo ang manikang papel, balat na lamang ang matitira sa totoong tao. Ang aking anyo. Sino ang nagpahintulot sa inyong galawin yan? Pati ako ay mayroon din. Hindi ba parang hindi pantay ang pagkakagawa sa mga binti niya? Ito ba ang tamang oras para pansinin yan? Mahalaga ang mga detalye. Nakita mo ba ng malinaw? Kamukha ba? Kamukha. Mukhang totoong totoo. Sino ang nagdisenyo ng ganitong anyo? Masyadong tuwid ang mga tuhod. At mali rin ang sentro ng grabidad. Ang pagtayo ng matatag ay hindi lang basta pagbukas ng mga binti. Ang mukha ay 70% lang ang pagkakahawig. Ang galaw naman ay 50% lang. At ang nasa loob ay hindi talaga kamukha kahit kaunti. Kalokohan. Ang ganitong uri ng gawa. Kahit ibenta sa night market ay walang bibili. Ang mga ginagawa kong manika ay mas mukhang totoo pa sa tunay. Di mabuti. Linawin mo nga. Sa aming dalawa. Sino ang totoong Lin Wenxiao? Akala mo ba hindi ko malalaman ang pagkakaiba? Sabihin mo nga. Ikaw ang buhay na Lin Wenxiao. Siya naman ay ginawa ko base sa iyong anyo. Kapag nakuha ko na ang iyong buong katotohanan, mas magiging kamukha mo pa siya kaysa sa sarili mo.
Natukoy ang paghatol sa pagkakakilanlan ng host. Ang karma ng tao Feng ay naitatag na. Salamat sa pagkilala sa aking totoong katawan. Matagumpay na naisagawa ang sining ng tao Feng. Ang panuntunan ng katotohanan sa target ay pansamantalang nawala ng bisa. Ang aking gawa. Sa itaas. Iyon nga. Ang lahat ng amoy ng pandikit at abo ng insenso ay nagmumula sa kanya. Ang tatlong buhay na tao ay nailigtas na lahat, pati ako. Muntik nang maging pandak na kalabasa. Lin Wenxiao. Tapos na ang misyon. Mag-aanyaya ako ng espiritu ng engkanto. Talaga, mabuti pang huwag mo nang itanong. Mukha bang totoo? Gagamitin mo ba ang biro na iyan habang buhay? Depende. Nandito na rin naman tayo. Lumabas ka na riyan. Bakit kailangan mo pang magtago? Matalas na ang pakiramdam mo, Master Li. Hanga ako sa iyo. Aba. Naparito ako para bumisita. Pakiusap, Master Li, buksan mo ang pinto para makapag-usap tayo. Haharangan ka ba ng isang simpleng bakal na pinto? Buksan mo mag-isa. Siya pala ang maalamat na tagapagmana ng Ji Uguan, si Iligu. Bakit hindi ka pa bumabati? Ano pa ba ang gagawin natin dito sa Ji Uguan? Siyempre, naparito kami para sa espiritual na katawan ng Ji. Mag-ensayo ka muna ng stance. Pasok kayo. Kayong dalawa. Siguro siya. Ang anak na babae ng punong opisyal ng lungsod ng Jai, tama ba? Sa susunod na 2 araw, bibisitahin ko ang iyong ama. Anak ng punong opisyal. Siya na karaniwang tahimik at simple lang. Ay may ganito palang pagkakakilanlan. Iniisip ko kung sino. Si Principal Xu pala ng Southwest University. Ako po si Pang Qingyun, isang junior. Sana ay gabayan ninyo ako sa hinaharap. Panyong Chang. Zhu Hongzi. Master Li. Ipinagkakatiwala ko na sila sa iyo. Tungkol naman sa matutuluyan. Maraming hotel sa labas. Tumira kayo kung saan ninyo gusto. 3 bilyon para sa isang pwesto ng espiritual na katawan ng Ji. Pero wala man lang matutuluyan. 9 bilyon na agad ito. Martial Arts Hall ba ang tinutuluyan ko o minahan ng ginto? CJ. Magbabayad na ako, okay. 9 bilyon sa kabuuan. Magbibigay muna ako ng paunang bayad. Pwede ba? Mula ngayon. Magsisimula na ring mag-cultivate ng espiritual na katawan ng Ji ang tatlong ito. Magsimula na tayo ngayon. Manood kayong mabuti. Isang beses ko lang ito gagawin. Igalaw ang katawan. Ang panimulang forma ng G-Fist. Dapat ay malaya at suwabe. Ang mga linya ng kalamnan at buto. Wala man lang kahit isang pirasong karne. Pagkain ba ng tao ito? Ang tatlong bagong estudyante sa uguan ngayon. Mukhang hindi sila maubusan ng pera. Nasaan ang target natin ngayon? Nakaayos na ang lahat. Siya nga pala. Naayos na ang gulo sa pamilya Ji. Ang kapangyarihan ng mga cultivator na sangkot sa pamilya ni Ji Weishan ay tuluyan ng nawala. At kinumpiska na rin ang kanilang mga iligal na pamana. Iniimbestigahan na rin ang mga negosyong may kaugnayan sa pamilya Ji. Naisakatuparan na ang paghihiganti. Ano na ang susunod? Patuloy na magpalakas. Lin Wenxiao. Hindi. Patay na ang payaso. Pero bakit mayroon pa rin kung ano roon? Ang payaso noong nakaraan. Tila nabubuhay lang sa pamamagitan ng masamang enerhiya rito. Ang ibig kong sabihin, ang totoong bagay, ay nasa ilalim pa.
Bayad na ang utang ng pamilya G. Kusa na itong nagpakita.